Sa panahon ngayon na pataas ng pataas ang presyo ng gasolina, mas marami nang naghahanap ng mas matipid at mas modernong paraan ng pagmamaneho. Pero alam nyo ba na hindi na kailangan ng milyong-milyong piso para magkaroon ng mga electric vehicle? Dahil sa video nito itatalakay natin ang pinakamurang EV cars na mabibili mo ngayon sa Pilipinas. At narito na ang number 1 natin. Kung naghahanap ka ng electric vehicle na hindi sisira sa budget mo, isa sa pinakamagandang opsyon ngayon sa Pilipinas ay ang BYD Seagull. Sa presyong nasa humigit kumulang 898,000 pesos, isa ito sa pinakamurang full electric cars na mabibili sa bansa. Pero ang tanong, bakit nga ba napakamura nito kumpara sa ibang EV? Una sa lahat, ang BYD Seagull ay isang compact hatchback na ginawa para sa city driving at pang-araw-araw na gamit ng pamilya. May sukat itong kulang-kulang sa 4 na metro ang haba at may 1.71 meters naman ang lapad. May wheelbase size na 2.5 meters. Kaya sapat na sapat ang space nito para sa 5 pasahero at kahit maliit ang body ng sasakyan. Sa ilalim naman nito ay makikita ang sikat na BYD Blade battery na gumagamit ng lithium iron phosphate o LFP technology. Ang bateryang ito ay may sapat na kapasidad na 30 kWh at nagbibigay ng hanggang sa 300 km na driving range sa isang full charge. Ang 300 km ay napakalayo na para sa karamihan ng mga Pilipino na bumabiyahe lang ng 20 hanggang sa 50 km bawat araw. Maaari kang umabot ng isang linggo kung sa city bago muling mag-charge. Pagdating naman sa performance, may electric motor ito na gumagawa ng 74 hanggang sa 75 horsepower at may 135 Nm ng torque. Bagamat hindi ito sports car, mabilis ang hatak nito mula sa paghinto dahil instant ang torque ng electric motor nito. Ang top speed naman nito ay nasa 130 km/h, sapat para sa city driving at expressway use. At isa sa mga dahilan kung bakit napakatipid nitong BYD Seagull ay dahil wala itong gasolina. Sa halip na nagpapakarga ng libong-libong piso kada buwan, kuryente lang ang kailangan mo. Mas kaunti rin ang maintenance dahil wala itong engine oil, timing belt, spark plugs o transmission fluid na kailangan palitan ng regular. Pagdating naman sa charging, kaya nitong mag full charge gamit ang AC home charger sa loob ng humigit kumulang 5 oras. Kung fast charger naman ang gagamitin, kaya nitong mag-charge mula 30% hanggang 80% sa loob lamang ng 30 minutes. Sa loob ng sasakyan, hindi mo mararamdaman ang budget car. Ito ay mayroon kasing 10.1-inch rotating touchscreen, may wireless Apple CarPlay at Android Auto at may voice command na rin gamit ang high BYD Digital Instrument Cluster. Naka-keyless entry at may iba't ibang smart features na karaniwang makikita lamang sa mas mamahaling sasakyan. Pagdating sa kaligtasan, may airbags din ito, may ABS, electronic stability at iba pang mga safety technology. At ang bateryang Blade battery ng BYD ay kilala rin sa pagiging isa sa mga pinakaligtas na EV batteries sa merkado ngayon. Kaya naman sa presyong 898,000 ay talagang mas mura na nga ito sa karamihan. At pangalawa sa pinakamurang electric sa Pilipinas, kung hanap mo naman ay isang electric vehicle na mura, praktikal at pang-araw-araw na gamit ng pamilya, isa sa mga pinaka-interesting option ngayon ay ang Wuling Bingo. Sa Pilipinas, ang presyo nito ay nasa humigit kumulang 863,000 hanggang sa 1 million depende sa variant na pipiliin mo. May dalawang pangunahing version nito, ang base model na mas mura at ang long range variant na mas malayo ang kayang takbuhin sa isang charge. Ngayon, ano nga ba ang laman ng Wuling Bingo? Isa itong compact electric hatchback na kayang mag-accommodate ng 5 pasahero. Ang sukat nito ay may humigit kumulang 3.95 meters ang haba, kaya sakto lang siya para sa city driving pero may sapat pa ring space para sa pamilya. Hindi ito malaki pero praktikal, madaling i-park, madaling isingit sa traffic at hindi nakaka-stress gamitin sa araw-araw. Sa ilalim ng hood nito, meron electric motor na nasa 41 hanggang sa 68 horsepower ang nagagawa depende sa variant nito. Hindi ito pang racing pero sa city driving at araw-araw na biyahe ay sapat na sapat ang hatak nito. Ang torque nito ay instant kaya ramdam mo agad ang arangkada kahit walang engine noise. Pagdating naman sa battery, gumagamit ito ng lithium iron phosphate o LFP battery na kilala sa pagiging matibay at ligtas. Ang capacity ay nasa 17 kWh hanggang sa 31.9 kWh at ang driving range ay nasa 203 km hanggang sa 333 km sa isang full charge. Ibig sabihin kung daily commute mo ay bahay, trabaho, school at mall, posibleng isang charge lang ay tatagal ka na ng ilang araw. Sa charging naman, pwede itong mag full charge sa bahay sa loob ng humigit kumulang 8 hanggang 9 hours. At kung fast charging naman ang gagamitin, ay nasa 30% to 80% charge sa loob lamang ng 35 minutes. Ngayon, ano nga ba ang features nito?
Sa loob ng Wuling Bingo makikita mo ang moderno na setup tulad ng digital display cluster, touchscreen infotainment system, Apple CarPlay at Android Auto, reverse camera at parking sensor, at may airbags at basic driver assistant features. Hindi siya sobrang luxury pero malayo sa typical na budget car. Modern, clean at functional ang interior nito. Pero ang pinaka-importante, bakit ito mas mura at bakit nakakatipid ka talaga rito? Una, mas maliit ang battery kumpara sa mas mahal na EV kaya mas mababa ang cost. Pangalawa, compact at simple ang design kaya mas mura ang production. Pangatlo, iisang integrated company ang gumagawa ng karamihan ng parts nito mula sa motor hanggang sa battery. Kaya mas kontrolado ang presyo nito. At sa daily use, dito ka talaga makakatipid. Walang gasolina, walang oil change, mas konti ang moving parts kaya mas mababa ang maintenance cost nito. Ang gagastusin mo lang ay kuryente na mas mura kumpara sa fuel per kilometer. Sa madaling salita, ang Wuling Bingo ay isang entry-level electric car na ginawa para sa praktikal na pamilya. Hindi para sa karera, kundi para sa tipid, comfort at modern na daily driving. Kaya naman sa presyo nito na nagsisimula lang sa 800,000 plus ay talagang makakamura ka na. Ang pangatlo naman, kung ang hanap mo ay pinakamurang entry point sa electric vehicle world sa Pilipinas, isa sa pinakakilala ngayon ay ang VinFast VF3. Sa kasalukuyan ang presyo nito ay nasa humigit kumulang 745,000 kung kasama ang baterya at may option din na mas mura sa ilang promo o battery subscription na umaabot ng humigit kumulang 600,000 range. Depende sa ideal terms nito. Pero huwag kang magpapaloko sa maliit na body nito dahil kahit compact ito ay isang full electric SUV style city car ginawa para sa urban driving talaga. Ang BF3 ay may sukat na 3.19 meters ang haba kaya sobrang liit niya kumpara sa normal na kotse. Perfect ito para sa siksik na traffic at mahihirap na parking sa lungsod at kaya itong sakyan ng 4 na pasahero. At surprisingly, may mataas din itong ground clearance size na may 191mm na sukat. Kaya naman, di ka rin matatakot sa mga lubak o may mga bahagyang baha. Sa performance, gumagamit ito ng isang electric motor na may 43 horsepower at 110Nm na torque. Hindi ito pang racing pero dahil electric siya, instant ang hatak kaya ramdam mo agad ang arangkada kahit mababa ang horsepower nito. Ngayon, ang pinaka-importante sa BF3 ay ang battery. May kapasidad itong 18.60 kWh lithium-ion battery at nagbibigay ng driving range na humigit kumulang sa 210 km sa isang full charge. Ibig sabihin para sa normal na city driving, mula sa bahay, sa trabaho at hanggang sa mall, ay pwede mo ring gamitin sa loob ng ilang araw bago mag-charge. Sa charging naman, kaya nitong mag-charge sa bahay gamit ang AC charger sa loob ng humigit kumulang 5 oras mula sa low hanggang sa usable range. At kung fast charging ang gagamitin mo ay umaabot lang sa 30 to 36 minutes para mag-recharge ng malaking porsyento ng baterya. Sa loob nito, napakasimple pero moderno. Naka-digital ang instrument display, may basic infotainment system, air conditioning, at may safety features tulad ng airbags, ABS, traction control at rear sensors. Compact ito pero functional na cabin para sa daily use. Hindi ito luxury EV pero ito ay design para sa practicality. Ngayon, ang presyo nito mula sa 600,000 hanggang sa 700 plus thousand pesos ay talaga namang makakatipid ka na at makakamura ka pa. Pang-apat, ang BYD Dolphin. Ang isang electric vehicle na mas premium ang dating, mas malakas ang performance at mas pang long drive kumpara sa mga entry-level EV. Dito papasok ang BYD Dolphin. Sa Pilipinas, ang presyo nito ay nasa humigit kumulang 1,398,000 pesos. Para sa isang variant, mas mahal ito kaysa sa Seagull, Bingo at BF3. Pero kapalit nito ay mas malawak na range, mas malakas na motor at mas kumpletong features. Ang BYD Dolphin kasi ay isang compact electric hatchback na may sukat na humigit kumulang sa 4.7 meters ang haba. Kaya mas maluwag ito kumpara sa ibang budget EV. Kaya nitong magsakay ng 5 pasahero ng komportable kaya bagay ito sa small hanggang sa medium family. Sa ilalim nito makikita ang BYD Blade battery na may 44.9 kWh na isang lithium iron phosphate o LFP battery na kilala sa tibay at safety. Dahil dito ang driving range nito ay umaabot ng humigit kumulang sa 405 km sa isang full charge. Malaking jump kumpara sa mas murang EVs.
Sa performance naman, ang Dolphin ay may 94 horsepower at 180 Nm na torque na sapat para sa city driving at highway cruising. Ang top speed naman na nagagawa nito ay nasa humigit kumulang 130 hanggang sa 160 km/h depende sa variant nito. At ang pinaka-importante rito ay ang mabilis din itong pag-charge. Sa DC fast charging, kaya nitong mag-charge mula 30% hanggang sa 80% sa loob lamang ng 28 hanggang sa 30 minutes. Habang sa home charging naman ay nasa humigit kumulang 8 hours para sa full charge. Sa loob ng sasakyan, hindi ito typical na budget car. Makikita mo ang malaking 12.8-inch rotating touchscreen infotainment system nito. May Apple CarPlay at Android Auto at naka-digital ang instrument cluster. May voice control system na rin ito. May advanced safety features tulad ng lane assist, stability control, blind spot monitoring at maraming airbags. Ang interior niya ay mas modern, mas techy at mas polish kumpara sa mga entry-level EV. Ngayon, bakit mas mahal ang BYD Dolphin at bakit ito mas sulit para sa iba? Una, mas malaki ang battery capacity kaya mas malayo ang range at nararating nito. Pangalawa, mas malakas ang motor at mas refined ang platform kaya mas stable at mas smooth ang drive. Pangatlo, bahagi ito ng BYD e-Platform 3.0 kaya integrated ang battery, motor at system para sa mas efficiency at safety. At sa daily use, dito mo mararamdaman ang tipid. Wala kasi itong gasolina, mas mababa ang maintenance kumpara sa traditional car. Kaya naman sa presyo nito na 1.3 million ay talagang sulit at mura na. Pure Ice Cream EV ay isang compact at makulay na electric vehicle na bagay para sa mga urban na biyahe. Ang nagtatanging disenyo nito kasama ang U-shaped LED daytime running lights at two-tone color SIM ay nagdaragdag ng kasiyahan sa loob ng kalsada sa abot kayang presyo at sapat na range nito. Ay isang magandang opsyon para sa mga naghahanap ng eco-friendly na sasakyan sa bansa. Pagdating sa external design, ang harap ng J-Tour Ice Cream EV ay may natatanging U-shaped LED daytime running lights na nagbibigay ng smiling na itsura nito. Ang mga projector type LED headlamps ay naka-integrated sa boxy na housing sa magkabilang gilid ng fascia. Ang closed rectangular grille sa gitna naman ay may maliit na rounded rectangular cap kung saan matatagpuan ang charging port. Ang likurang bahagi nitong modelo ay may boxy na housing din para sa tail lamps na may U-shaped LED inserts na kahawig ng disenyo ng sa headlamps. Ang halos vertical na disenyo ng rear windshield at stubby boot lid ay higit pang nagpapakita ng compact na sukat nito. Pagdating sa dimensyon, may haba ito na 2,980mm at lapad na 1,496mm. Ang taas nito ay umaabot ng 1,637mm at may wheelbase size na 1,960mm. Ang mga gulong nito ay may 12-inch steel wheels at may dalawang pintuan lamang. Ang nagpapagana dito sa J-Tour Ice Cream EV ay ang rear-mounted electric motor na may maximum output na 20 kW at peak torque na 85 Nm. Ang baterya nito ay lithium-ion battery pack na may kapasidad na 13.9 kWh. Umaabot ang battery nito ng hanggang sa 170 km bago malubat. At ang top speed nito ay umaabot naman ng 100 km/h. Itong bagong J-Tour Ice Cream EV ay available sa 4 na klase ng kulay na hango rin sa mga paboritong ice cream flavors gaya ng vanilla, strawberry, blueberry at matcha. Nilagyan din ito ng mga angkop na safety and security features gaya na lamang ng anti-lock braking system na nagpapabuti sa kontrol ng preno sa mga madudulas na kalsada upang maiwasan ang pagkaskid ng gulong. Sinamahan pa ito ng Electronic Brake Force Distribution o EBD na automatic nag-aayos ng preno batay sa bigat ng karga para sa pantay na pagpipreno. Sinamahan din ito ng crash sensor na automatikong namang nagbubukas ang mga pintuan at nag-activate ng emergency light sa oras ng mga impact. Kasama ang airbag sa driver, seatbelt warning, rear seat belt, ISO fixed child mounts, side impact beams, rear parking sensor at mga kamera. Mayroon din itong security features gaya ng engine immobilizer system, power door locks at anti-theft device features. At ang kabuang presyo nito ay nasa 699,000 pesos lang. Yung Pony EV ay isang mini electric vehicle na may kaakit-akit na disenyo at mga practical na bagay. Ang compact na sukat nito ay angkop para sa urban na paggamit at ang mga kulay ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga nagmamaneho at pasahero. Bagamat may limitadong range ang abot kayang presyo nito,
ay ginagawang isang magandang opsyon para sa mga naghahanap ng abot-kayang EV sa Pilipinas. Ay may kakaibang disenyo na agad mapapansin sa kalsada. Ang harap nito ay may malalaking bilog na trapezoidal na headlamp na may gloss black surrounds na nagbibigay ng modernong itsura. Ang front grille ay close off at ang logo ng Vestune ay nagsisilbing takip ng slow charging port. Ang kabuuang body nitong sasakyan ay may dalawang klaseng pintura. Karaniwang puti ang bubong at ilang bahagi ng katawan, habang ang pangunahing kulay ay maaaring jasmine white, bubble blue, celestial blue, camellia green, peach pink o cheese white. Itong bagong Vestune Pony ay may dalawang pintuan, ngunit may kakayahang magsakay ng 4 na tao. Ang mga pintuan at window panels ay malalaki at ang mga side mirrors ay mga nakamount sa pinto. Ang rear quarter glass ay may floating design na nagbibigay ng modernong itsura dito. Kung pag-uusapan ng tatag ng gulong at mga suspensions nito, itong bagong sasakyan EV ay nakasakay sa isang 12-inch steel wheels na may wheel caps na akma sa compact na sukat nito. Ang front suspensions na ginamit dito ay isang MacPherson struts, habang ang rear suspension ay naka-multi-link na nagbibigay ng komportableng pagbiyahe. Pagdating naman sa mga ilaw nito, ang harap nitong sasakyan ay may malaking LED daytime running lights o DRLs na naka-integrated sa headlamps, habang ang likurang bahagi nitong sasakyan ay may simpleng disenyo ng boot lid na may rounded trapezoidal tail lamp cluster na may gloss surrounds, habang ang kabuuang sukat nito ay may haba na 3,000 mm at kabuuang lapad na 1,510 mm. Ang taas nitong modelo ay nasa 1,630 mm habang may wheelbase size na 1,953 mm. Ang nagpapagana dito sa Vestune Pony EV ay isang rear-mounted electric motor na may maximum output na 20 kW at peak torque na 85 Nm. Ang battery na nilagay dito ay isang lithium-ion phosphate o LFP battery pack na umaabot sa 122 km hanggang sa 170 km bago maubos. Ang pagcha-charge dito sa modelo ay kinakailangan ng 8 hours bago ma-full charge at nagkakahalaga lamang sa Pilipinas ngayon ng 588,000 pesos.